Yun nga po, na-relieve po ako dun sa mga sama ng loob sa amo ko. I've been with them for almost 18 years. For almost 18 years, dalawa pong autistic. Siguro po, God will give me time to testimony po lahat po ng kung paano po ako sinamahan ni Lord sa loob po ng almost 18 years. Yung pong worst to worst na pag-aalaga po. Kaya nga po dito ngayon, kanina, nung pong sinabi ni Pastor na gayahin po, paranasin natin yung pagpako ng krus. Inilagay ko po yung sarili ko, ako po yung ang nagpapako sa kay Jesus. Kasi po, I am a GIL before. But then, para po ako naging prodigal son, kinuha ko yung reward ko. Nagliwaliw, umalis. And then, tapos po, inano po ni Pastor nandiyan po si Father. Si Father God na tanggapin tayo ulit. Kaya sabi ko, Lord, bring me back. Kasi po siguro ito po yung purpose mo sa akin dahil pinaranas mo po ito ay parang palo mo sa akin kasi kinalimutan kita. Lahat inalis ko, pati yung pagtatouch inalis ko, pati yung pag-a-attend. Marami akong inalis. Kaya kanina siguro sabi po, yung pong i-open mo yung heart mo sa Kanya. Ibuhos mo lahat sa Kanya. Kaya po, I believe that, yun nga po, na may mga araw pa na maririnig niyo po, siguro po kulang po ang 1 oras. Kasi matagal ko na po silang mga gustong i-testimony kung paano po ako sinamahan ni Lord. To encourage everyone na gaano man po siya kahirap, ba't nandyan si Lord, hindi ka po niya iiwan. Sa kabila po ng iniwan ko siya, hindi niya ako iniwan. Kasi po isa po lagi ang prayer ko sa Kanya. Lord, nandito ako sa buhay na madilim. Hawakan mo lang ang kamay ko, huwag mo akong bibitawan. Dahil pag binitawan mo ako, hindi ko na alam kung nasaan ako. Until now po, never po akong binitawan ni Lord.